Isa ang Pransya sa matibay na taga-suporta ng Ukraine sa Europa mula ng lusubin ng Russia. Ang presidente ng bansa, si Emmanuel Macron, ay paulit-ulit na bumatikos kay Vladimir Putin dahil sa kanyang mga ginawa. Umabot pa siya sa punto na isa siya sa mga unang nagmungkahi na maaring maging posibilidad ang pagkakaroon ng mga sundalo ng NATO sa lupa ng Ukraine. Nagbigay ang Pransya sa Ukraine ng 86 na bilyong euro, $977 bilyong dolyar, na tulong militar mula ng salakayin ni Putin. Ngayon, may mas malaking nagawa ang Pransya kaysa dati. Sa isang makasaysayang pahayag, nangako ang Pransya na magbibigay ng isang bagay na hindi kayang paniwalaan ni Putin, maaaring tuluyang mabaligtad ang giyera sa Ukraine. Bakit? Ang mga detalye ng kasunduan ang nagpapaliwanag ng lahat. Sa ulat noong Nobyembre 17 tungkol sa bagong kasunduan, sinabi ng Kiev Independence na nangako ang Pransya na magbebenta ng 100 Rafale Dassault fighter jets sa Ukraine na magpapalakas ng husto sa Air Force ng bansa. Kasabay nito, natutugunan ang air defense ng Ukraine dahil magbebenta ang Pransya ng surface-to-air missile platform/terrain air defense systems. Nais ng Ukraine ng 8 sa mga sistemang ito na kadalasang may 6 na launchers bawat isa. Ngunit di pa tiyak kung ilan ang ibebenta ng Pransya sa New Deal. Kahit pangunahing binibili ito ng Ukraine, sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Kabilang sa package mula Pransya ang aerial bomb, air-to-air missile, at radar para sa air defense. Malaking bagay ito sa Ukraine at masamang balita para kay Putin. Sa isang kasunduan lang, natutugunan ng Pransya ang ilan sa mga pangunahing kakulangan ng Ukraine sa kanilang arsenal, lalo na pagdating sa air defense. Habang binibigyan din sila ng maraming fighter jets na magagamit ng kanilang mga puwersa para magpakawala ng mga bomba at misil laban sa mga mananakop ni Putin sa loob ng Ukraine. Nagdagdag pa si Macron nang magsalita siya kasama si Zelensky matapos magtagpo ang dalawang leader sa Paris. Ayon sa kanya, ang surface-to-air missile platform terrain na ibebenta ng Pransya sa Ukraine ay hindi lang galing sa imbakan ng Pransya. Ito ang bagong henerasyon ng air defense systems na dinidevelop ngayon. Makakatanggap ang Ukraine ng isa sa unang bagong sistemang lalabas mula produksyon. Sabi ni Macron, alam na ng Ukraine ang sistemang ito, ngunit ngayon ay mas bago at pinahusay na ang mga katangian nito. Sa ulat nito tungkol sa New Deal, idinagdag ng Kiev Post na ito ay isang malaking hakbang tungo sa muling pagbangon at modernisasyon ng Ukraine. Isang Air Force na, noong mas maaga sa digmaan, ay halos lubos na nakaasa sa teknolohiya mula pa noong panahon ng Soviet. Maaari mo ring makita ito bilang isa pang malaking hakbang para sa pagsisikap ng Ukraine na i-integrate ang kanilang mga sistema sa mga sistema ng kanilang mga kaalyado sa NATO, bukod pa sa pagiging isa pang hakbang na nagbibigay sa NATO ng depensibong arsenal na kailangan nito para harapin ang mga long-range na drone ng Russia. Sa kasamaang palad, may malaking kondisyon. Hindi sabay matatanggap ng Ukraine ang 100 Rafale at bagong air defense sa isang pakete. Sa halip, bahagi ang kasunduan ng isang 10 taong kasunduang pangseguridad na nilagdaan sa pagitan ng Pransya at Ukraine. Ibig sabihin, unti-unting magpapadala ang Pransya ng fighter jet sa Ukraine sa susunod na dekada kapag kaya na itong bayaran ng Ukraine. Kahit ganoon, hindi nababawasan ang halaga ng ginawa ng Pransya para sa Ukraine. At alam ito ni Zelensky, bagong eroplano, reinforcement at hakbang para palakasin ang hukbo. Sabi ni Zelensky matapos pumirma ng kasunduan. Lubos akong nagpapasalamat sa Pransya, kay Pangulong Emmanuel Macron at sa Pranses. Ipinapakita rin nito kay Putin ang mahalagang bagay. Tumataya ang Pransya sa Ukraine sa pangmatagalan. Ayon sa Kiev Post, ang New Deal ay nakabatay sa serye ng mga magkasanib na proyektong pangdepensa ng Ukraine at Pransya. Kabilang dito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagdevelop ng teknolohiya para sa mga drone at interceptor unmanned aerial vehicle na ginagamit upang pabagsakin ang mga drone ng Russia sa himpapawid. Magsisimula ang proyektong iyon sa susunod na taon. Ang malaking pangakong ito ng Pransya ay nagpapakita kay Putin na naniniwala itong mapapanatili ng Ukraine ang soberanya nito. Hindi lang ito isang kasunduan na idinisenyo para tulungan ang Ukraine na manalo sa digmaan laban sa Russia. Ito ay isang kasunduan na lalo pang nag-i-integrate sa Ukraine sa European Defense Community sa loob ng hindi bababa sa susunod na dekada upang matiyak na mapapanatili at mapapalakas pa ng bansa ang kasalukuyan nitong lakas kahit matapos na ang digmaan. Dapat ay makakuha na ang Ukraine ng ilan sa mga Rafale na nais nitong bilhin sa lalong madaling panahon. Ayon sa Kiev Post, sinasabi nito na maaaring manggaling ang ilan sa mga jet mula sa kasalukuyang inventaryo ng France. Ibig sabihin, ang kailangan lang gawin ng Ukraine at France ay magkasundo sa presyo at pagkatapos ay ayusin ang paghahatid. Ang iba ay para sa Ukraine sa ilalim ng pangmatagalang pagbili na magpapalabas ng pondo mula sa Ukraine
para makapagsimula ang France sa paggawa ng bagong jet. Isang bagay ang tiyak, parehong nakatanggap ng malaking tulong ang Air Force at Air Defenses ng Ukraine. Para maintindihan, tingnan lang ang dalawang pangunahing sandata na ibibigay ng France sa Ukraine sa New Deal. Kawili-wili ang Dassault Rafale dahil nasa pagitan ito ng ika-4 at ika-5 henerasyong fighter jet. Ayon sa Kiev Post, isa ito sa top multi-role fighter ng Europa dahil kaya nitong gampanan halos lahat ng kailangan ng Ukraine mula sa fighter jet. Posible ang malalim na pag-atake, operasyong pandagat, at misyon para sa kataasan sa himpapawid. Hindi naman kailangan ng Ukraine ang kakayahan ng Rafale sa sandatang nuclear. Pero maganda ring may ganitong tampok ang mga jet. Paano kung lumala ang digmaan at mapilitang gamitin ng Pransya ang nuclear force nito? Sa 100 Rafale jets, mapapabilang ang Air Force ng Ukraine sa pinakamagagaling na mayroon ang Europa. At ipinapakita ng mga detalye ng fighter kung bakit, ayon sa Army Recognition, ang Rafale ang pangunahing combat aircraft ng sandatahang lakas ng Pransya hanggang 2,000 at 40. Ipinapakita nitong hindi basta itinapong gamit ng kanluran ang binibili ng Ukraine sa kasunduang ito. Ang Rafale ay napakaliksi, lalo na kung isa sa alang-alang ang bigat ng mga armas na dala nito at may kasamang electronic survival system na tinatawag na Spectra. Baka ito ang pinakamahalagang tampok ng jet na ito. Ang Spectra, na nangangahulugang self-protection equipment to counter threats for Rafale aircraft, ay isang electronic warfare suite na nagbibigay sa Rafale ng ilang mga kakaibang kakayahan. Kayang matukoy ng mga piloto ang mga paparating na banta mula sa malayo at gamitin ang sistema para malaman ang lokasyon ng iba't ibang laser, infrared at electromagnetic na banta. Kasama rin sa Spectra ang radar, missile at laser warning system. Gayun din, nagagawa ng piloto ng Rafale na iwasan ang mga aktwal na banta sa himpapawid at tapusin ang kanilang mga misyon kahit pa subukan ng kalaban na gumamit ng sarili nilang electronic warfare upang iligaw ang jet sa tamang landas. Ginawa ang Rafale para sa survivability at malakas ding umatake. Maaaring lagyan ang jet ng ASIM precision-guided weapons, Exocet anti-ship missiles, laser-guided bombs, at Mikey A air-to-air interception missile. Pwede rin lagyan ng Scalp o Storm Shadow long-range missiles na ginagamit ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Ang France at mga European partner nito ay may long-range Meteor air-to-air missile na posibleng ma-access ng Ukraine sa hinaharap. May Nexter 30 MP2 siyam na isa 30 mm baril ang bawat Rafale. Kaya nitong magpaputok ng 2,000 at 500 rounds bawat minuto. Pwedeng i-adjust ng Ukraine ang jet cargo ayon sa mission needs. Dahil sa dami ng option, maaaring maging pinakamaraming gamit na fighter jet ang Rafale sa arsenal ng Ukraine. Bukod sa maraming gamit, kahanga-hanga rin ang abot nitong 3,700 kilometro o 2,000 at 300 milya. Sobra pa iyon para bigyang daan ang Ukraine na maglunsad ng mga misyon gamit ang Rafale saan man sa loob ng mga sinakop na teritoryo. At kung magiging sapat ang tapang ng Ukraine, maaari pa itong magbigay daan sa direktang pag-atake sa teritoryo ng Russia. Pagsamahin mo pa ang layo na, yan sa pinakamataas na bilis na 1,800 kilometro o mga 1,100 at 10 milya bawat oras. May jet kang mabilis, malakas tumama, at kayang lampasan ang bilis ng tunog sa pinakamabilis na lipad. Makakakuha ang Ukraine ng 100 nito sa susunod na dekada. Hindi naman talaga pinakamagaling na Western aircraft para sa Ukraine ang Rafale. Mas angkop ang F-35 para sa stealth na misyon. Dagdag pa rito, binanggit ng national interest na sa isang Western wargame simulation na may kasamang mga F-22 na gawa sa United States at mga Rafale, isang F-22 ang nakatumba ng 6 na Rafale at nakipaglaban pa sa 5 pang iba. Nagawang malak ng piloto ng Rafale ang F-22 gamit ang infrared na missile para pabagsakin ito. Gayunpaman, isa pa rin ang French jet sa pinakamahusay at nangungunang European jet na gusto ng Ukraine makuha. Maaaring matakot ang Russia. Sa susunod na dekada, lalakas pa ang himpapawid na puwersa ng Ukraine. Sa pagdating ng jet na ito sa Ukraine, sa bagong kasunduan kasama ang Pransya, madalas malimutan na may bibilhin din ang Ukraine na mahalaga sa kanila ngayon. Sinusamantala ng Russia ang mahinang air defense ng Ukraine sa pamamagitan ng malalaking drone at missile attacks na hirap ng depensahan ng Ukraine.
Epektibo ang pambobomba mula sa himpapawid, lalo na dahil nalulunod na ang air defense ng Ukraine. Noong Nobyembre, 12 iniulat ng Ukraine Business News na ang pagharang ng Ukraine sa mga drone noong Oktubre 2025 ay pinakamababa mula simula ng 2024. Nagpakawala ang Russia ng 5,278 drone sa Ukraine noong Oktubre at nabagsak ng Ukrainian Air Defense ang 80% nito. Kahit mataas pa rin ang porsyento, ibig sabihin nito mahigit 1,000 drone ng Russia ang nakalusot sa air defense ng Ukraine at tinamaan ang mga target. Hindi iyon tanggap ng Ukraine. Maaaring maging mahalagang bahagi ng air defense ng Ukraine ang surface-to-air missile platform/terrain system na ibebenta ng Pransya. Hindi masasabi na ang surface-to-air missile platform terrain ang solusyon sa lahat ng problema laban sa drone at missile ng Russia. Siyempre, hindi biglang tataas ang interception rate ng Ukraine ng halos 100% kahit na mayroon na silang mga sistemang ito sa kanilang teritoryo. Pero ang makukuha nila ay kung ilan man sa mga sistemang ito ang kaya nilang bilhin at kayang ibigilan ng Pransya. Makakatulong ang mga sistemang iyon sa Ukraine para mas maprotektahan sila laban sa cruise missile ng Russia. Ayon sa Army Technology, ang surface-to-air missile platform sa terrain ay idinisenyo bilang anti-missile system na kayang ipagtanggol ang mahahalagang taktikal na lungsod. Ayon sa outlet, kaya ng sistema labanan ang manned at unmanned sasakyang panghimpapawid, pati cruise at tactical ballistic missile na abot 600 kilometro o 300 at 72 milya. Ang bawat surface-to-air missile platform terrain launcher ay may 8 missile container na ikinakarga sa likod ng isang 8x8 na chassis ng truck. Nabanggit namin na gusto ng Ukraine ng 8 sa mga sistemang ito. Bawat isa may 6 na launcher. Ipinapakita na ang surface-to-air missile platform terrain system ay makakapalipad ng 48 air defense missile bago muling lagyan. Ang surface-to-air missile platforms terrain ay gumagamit ng Aster 30 Block 1 missile na may directional blast warhead na nakatutok ang mga fragment sa iisang target. Pinaghalo ng missile ang inertial navigation at guidance correction data mula sa lupa para tumaas ang tsansang tamaan ang target. Sa abot na 100 km o 62 milya, nagbibigay ang sistema ng matibay na mid-range na option para sa Ukraine laban sa missile at drone. Dahil nakakabit ang surface-to-air missile platform sa terrain sa truck chassis, malinaw na isa itong mobile defense system. Mahalaga ito para labanan ang aerial assault ng Russia na abot ang buong Ukraine. Nagbibigay ang mga radar ng sistema ng 300 at 60 degree na pagtukoy at pakikibaka. Bukod dito, kayang mag-track ng surface-to-air missile platform terrain system ng 100 target ng sabay at makipaglaban sa 10, depende sa prioridad ng Ukraine. Lahat ng ito ay para pa lang sa base model. Bibili ang Ukraine ng pinakabagong surface-to-air missile platform terrain, malamang surface-to-air missile platform terrain NG mula MBDA Systems na gumagawa ng air defense system. Ayon kay Thales, ang NG variant ay magkakaroon ng mas mahusay na ballistic missile defense, mas mataas na rate ng pagpapaputok, at bagong multifunction radar. Malalaman lang ng Ukraine ang detalye pag lumabas na ang sistema sa produksyon. Pamilyar na ang Ukraine sa surface-to-air missile platform terrain, kaya magagamit nila ng maayos ang anumang base model na matanggap. Sa bagong kasunduan sa Pransya, sinabi namin sa simula ng video ang malaking tulong ng Pransya sa Ukraine. Ngayon, alam mo na kung paano. Ang pinakamahalaga sa bagong kasunduan ay mukhang nilikha ito para tulungan ang Ukraine malampasan ang mga pangunahing hamon sa digmaan kontra Russia, pareho ngayon at sa hinaharap. Isa sa mga hamon na iyon ay napag-usapan na natin. Kailangan ng Ukraine ng mas maraming panlaban sa himpapawid at kailangan nila ito sa lalong madaling panahon. Ipinapakita ng datos ng drone na inilunsad ng Russia noong Oktubre at hirap ng Ukraine sa pagharang nito ang matagal ng problema ng Ukraine sa digmaan. Paulit-ulit na nawagan si Zelensky sa mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran ng dagdag na panlaban sa himpapawid. Noong Nobyembre, ayon sa misyon ng Ukraine sa NATO, binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng patuloy na pagpapatibay ng depensa sa himpapawid. Kailangan ng Ukraine ng panlaban sa himpapawid at misil. Dapat nating palawakin ang Pearl Initiative kung saan tayo tumatanggap ng mga sandata para sa ating depensa. Paigtingin ang mga pagsisikap na hikayatin ang mga bansang hindi pa sumasali at dagdagan ang mga ambag. Nagpahayag si Zelensky noong Nobyembre 15, 2 araw matapos nito. Lumabas ang balita tungkol sa kasunduan ng Ukraine at Pransya. Pareho lang ito sa sinasabi ni Zelensky nitong mga nakaraang taon. Sa ngayon,
Kulang ang air defense ng Ukraine, kaya anuman ang dumating ay labis nilang tinatanggap. Ipinapakita ng kasunduan ng Pransya at Ukraine na sinisikap ng Ukraine tugunan ang mga hamon sa kanilang air defense. Ang pagdating ng mas maraming surface-to-air missile platform terrain ay tutulong sa solusyon. May iba pang bahagi ng puzzle na nabubuo. Noong Nobyembre 3, iniulat ng Associated Press News na nakatanggap ang Ukraine ng dagdag na United States-made Patriot Air Defense System na sinabing pinaka-epektibo laban sa mga missile ng Russia. Kinumpirma ni Zelensky na mas maraming Patriot na ang ginagamit ngayon sa Ukraine. Siyempre, kailangan pa ng mas maraming sistema para maprotektahan ang mga mahahalagang infrastruktura at ang ating mga lungsod sa buong teritoryo ng ating bansa. Di man kasing husay ng Patriot ang mga bagong surface-to-air missile platform terrains kontra misil ng Russia, tatanggapin pa rin ito mula kanluran, kasabay ng bagong batch ng Patriot. Noong Nobyembre 10, sinabi ni Zelensky na gusto ng Ukraine umorder ng 25 karagdagang Patriot Air Defense System mula United States. Maaaring ibig sabihin nito ay posibleng makipagkasundo tulad sa France. Wala pang nangyayari tungkol sa pahayag na yon sa paggawa ng video. Ipinapakita nitong unti-unti nang hindi umaasa ang Ukraine sa military aid at handa nang bumili ng sariling air defense systems. Gumagawa rin sila ng lokal na sistema laban sa banta ng Russia sa himpapawid. Noong Nobyembre 15, iniulat ng The Guardian na sisimulan ng Ukraine ang malawakang produksyon ng bagong interceptor drone na may target na 1,000 drone bawat araw. 3 kumpanya na ang nagsimula ng paggawa at may 11 pa na susunod. Lahat ay magpo-produce ng mga drone na napatunayang mahusay sa pagharap sa mga atake ng Russia. Mukhang nagsisimula na ang bagong estratehiya ng Ukraine sa depensa sa himpapawid. Ang mga interceptor ang sasalo sa karamihan ng drone ng Russia, habang ang Patriot at darating na surface-to-air missile platform terrain ang tututok sa mga missile ng Russia. Yan ay haka-haka lamang. Mahalaga ang epekto ng planong bilhin ng Ukraine na French surface-to-air missile platform terrain systems sa gitna ng patuloy na pambobomba mula sa himpapawid tungkol sa pakikitungo ng bansa sa Russia at sa pagsisikap ng Ukraine na palakasin ang Air Force gamit ang Rafale fighter jets. Katulad ng sa surface-to-air missile platform, hindi lang sila umaasa sa kasunduan sa France para dito. Bibili ang Ukraine ng 100 Rafale jets at hanggang 100 at 50 Swedish Gripen jets sa susunod na dekada. Iniulat ng Cable News Network noong Oktubre 23 na pumirma ang Ukraine ng kasunduan sa Sweden, gaya ng sa France. Sinabi ng Sweden na handang ibenta sa Ukraine ang Gripen jets kung kayang bilhin ng Ukraine. Ang alok na iyon ang una mula sa kaalyado ng Ukraine na nagyabang magbibigay ng maraming jet, kasunod ng kasunduan ng France sa Rafale. Noong Nobyembre 17, ayon sa Newsweek, kahit luma na ang French Rafale kumpara sa ibang Western fighter, nakakapalaban pa rin ito sa karamihan ng Russian jets. Ipinakita rin nito na mahina ang kakayahan ng Russia sa himpapawid sa digmaan. Kahit mas marami silang jet kaysa Ukraine, ipinapahiwatig ng mahinang performance na maaaring gamitin ng Ukraine ang Rafale jets sa opensiba nang hindi masyadong nag-aalala sa Russian Air Force. Hindi ibig sabihin nito na titigil ang paglaban, pero dahil sa tamang pagsasanay at mas magagandang jet kaysa sa karamihan ng Russia, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na makalikha ng mga lugar ng air superiority na maaaring maging bangunggot para sa mga puwersa ng Russia sa lupa. Ayaw ni Putin na makuha ng Ukraine ang kontrol sa himpapawid. Magagalit siya sa Pransya dahil pinayagan nitong mapalapit ang Ukraine sa dominasyon sa himpapawid. Kapag narinig ni Putin yon, siguradong mas lalo siyang magagalit. Mas lalalim ang pagtutulungan ng Pransya at Ukraine. Ilang linggo bago inihayag ang bagong kasunduan ang pagpupulong, ayon sa Kiev Independent, sinabi ng opisina ni Macron na pag-uusapan nila ang bilateral na kooperasyon sa Ukraine sa enerhiya, ekonomiya, at depensa. Sa madaling salita, lahat ng larangan na sinusubukang pahinain ng Russia habang tinatangkang pabagsakin ang Ukraine. Tatalakayin rin ang mga seguridad na garantiya sa ilalim ng Coalition of the Willing Framework, ayon sa opisina ni Macron. Ibig sabihin, posibleng simula pa lang ang ginawa ng France para sa Ukraine. Ayos lang sa akin yon. Yan ang sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States noong Nobyembre 16 nang tanungin siya tungkol sa panukalang batas sa Senado na maaring magdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Russia. Sa 4 na salitang iyon,
Mahalagang mensahe ang ipinadala ng United States ni Trump kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Panahon na para seryosohin ang usapan sa kapayapaan, kung hindi, paparusahan ng United States ang Russia. Paano? Maaaring itanong mo, sa bagong panukalang batas na magpapataw ng hindi pa nagagawang parusa sa digmaan, sawang-sawa na talaga ang United States sa Russia. At para bang sinampal ng United States si Putin nang napakalakas na kitang-kita ang bakas ng kamay sa mukha ng Pangulo ng Russia mula sa Washington. Noong Nobyembre 17 iniulat ng Euronews na gumagawa ang mga mambabatas ng Amerika ng panukalang batas para payagan ang United States na magpataw ng mabibigat na parusa dahil sa papel ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Hindi ipapataw ang mga parusang iyon sa Russia, kundi bilang sekundaryang parusa. Maaaring umabot sa 500% ang taripa sa mga bansang nakikipagnegosyo sa Russia. Habang ipinagpapatuloy ni Putin ang kanyang brutal na pananakop sa Ukraine, hindi naman ito talaga bagong balita. Ang mga senador na gumagawa ng panukalang batas ay talagang iminungkahi na ang taripang ito noon pang Mayo. Ngunit nabasura ang anumang suhestyon na ito ay maipatupad dahil sinusubukan pa ni Trump na makipagkasundo kay Putin para sa isang kasunduan ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Hindi nawala ang panukalang batas. Inilagay lang muna ito sa tabi para sa tamang panahon. Tila ngayon na ang tamang panahon. Dahil sa 4 na salitang ginamit natin sa simula ng video, mukhang pumayag na si Trump na ituloy ang panukalang batas lampas sa draft status. At masamang balita ito para kay Putin. Para maintindihan kung bakit, dapat mong malaman paano gumagana ang sekundaryang parusa. Sa tradisyonal na parusa, isang entidad ang naglalagay ng mga hakbang pinansyal laban sa isa pang entidad para pahirapan ang buhay ng pangalawang entidad. Magandang halimbawa ang mga parusang ipinataw sa mga negosyo at mayayamang individual ng Rusya. Karaniwan, pinipigilan ng bansang nagpaparusa ang mga negosyo at individual na makipagnegosyo o mag-operate sa kanilang teritoryo. Habang dumarami ang bansang nagpapataw ng parusa, nababawasan ang mapagkakakitaan ng pinatawan nito. Iyan ang pangkalahatang ideya sa likod ng parusa. Sa ilang mga kaso, ang sekundaryang parusa ay gumagana sa ibang paraan. Imbes na direktang targetin ang nais parusahan, tina-target ng bansang ang nagpaparusa ang mga kaalyado, kasosyo, at mamimili ng bansang iyon. Ang ideya ay malaki ang pinansyal na pressure sa sino mang makipag-ugnayan sa pinatawan ng parusa. Dahil dito, ang mga apektado ng sekundaryang parusa ay maghahanap ng ibang mga kasosyo o supplier. Sa kaso ng Rusya, maaaring ang China, na bumibili ng langis mula rito, ay mapatawan ng 500% taripa, kaya magdadalawang isip silang bumili pa. Pagkatapos, lilipat ang China ng supplier sa ibang bansa upang maiwasan ang taripa. At ang Rusya ay nauuwi sa pagkakaroon ng multibilyong dolyar na butas sa kanilang bank balance na hindi nila kayang punan. Ito ay parusa sa pamamagitan ng proxy. Inaasahan ng United States na magiging epektibo ang sekundaryang parusa para maibalik si Putin sa negotiating table. Balik sa panukalang batas. Sinundan ni Trump ang kanyang pahayag na ayos lang ito sa kanya ng isang pahayag na nagpapaliwanag kung ano ang layunin niyang gawin ng panukalang batas. Sinabi ni Trump na ang anumang bansa na makikipagkalakalan sa Russia ay mahaharap sa matinding parusa. Bago pa niyang idagdag, maaaring isama rin natin ang Iran sa formula na iyon. Yan ay isang interesting na detalye. Ang unang panukalang batas ni Senador Lindsey Graham at Richard Blumenthal ay para lang sa Russia. Mukhang ipinapahiwatig ngayon ni Trump na maaaring palawigin ang parehong panukalang batas upang parusahan ang Iran. Kung ganoon nga, ibig sabihin ay nilalagyan ni Trump ng sarili niyang tatak ang isang panukalang batas. Iminumungkahi nito ang 500% taripa sa mga import mula sa mga bansang bumibili ng petrolyo o uranium sa Russia. Maari nang isama sa listahan ang bumibili ng parehong produkto mula Iran. Dagdag pa rito, ang pagsasailalim sa Iran sa parusa ay magbibigay rin ng mas kaunting opsyon sa mga bansang nais pahinain ng United States sa pamamagitan ng panukalang batas na ito. Bukod sa Russia, tulad ng China, pagdating sa kanilang pangangailangan sa langis, may mungkahi ring ipataw ang 500% dagdag na taripa sa mga produktong at serbisyong galing Russia. Binanggit lang natin na mukhang sinusubukan ni Trump na lagyan ng sarili niyang tatak ang panukalang batas ni Graham at Blumenthal. Maaaring sinusubukan pa nga niyang angkinin ang buong kredito. Ayon sa ulat ng Politico, sinabi ng Pangulo ng United States na maaaring payagan ni Trump ang bagong sekundaryang parusa. Ako ang nagmungkahi nito, kaya lahat ng bansa na makikipagkalakalan sa Russia ay paparusahan.
Kung nababahala man sina Graham o Blumenthal sa posibilidad na angkinin ni Trump na ideya niya talaga iyon, wala namang nagpapakita sa kanila ng ganitong reaksyon. Si Graham ay tuwang-tuwa dahil may pagkakataon na ang panukalang batas na umusad. Masaya rin ako sa basbas ni Pangulong Trump. Aaksyonan na ng Kongreso ang malawakang bipartisan na panukalang parusa laban sa Russia na magbibigay kay Pangulong Trump ng mas maraming kagamitan para tapusin ang pagdanak ng dugo sa Ukraine. Nag-post si Graham sa X matapos parang suportahan ni Trump ang panukalang batas. Anya, layunin ng batas na bigyan si Pangulong Trump ng higit na kalayaan at kapangyarihan para pilitin si Putin na makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Tumututok hindi lang kay Putin kundi pati sa mga bansang sumusuporta sa kanya tulad ng Iran. Pinahahalagahan ko ang malakas na suporta ng parehong partido para sa batas na ito sa Kapulungan at Senado. Matagal nang hinihintay ng Senado ito at siguradong kikilos sila habang mainit pa ang pagkakataon. Ayon sa politiko, nag-aatubili ang Senado ng United States sa panukala ni Graham at Blumenthal noon dahil wala pang suporta mula kay Trump. Gayunpaman, marami sa Senado ang nagpakita ng kanilang suporta sa ibang paraan. Ang Sanctioning Russia Act of 2025 ay may higit 80 co-sponsor. Sa madaling salita, sinasabi ng Senado kay Trump na handa na silang ituloy ang panukala kahit kailan. May isang problema. Kahit handa na si Trump, maaaring hindi pa handa ang ibang kaalyado ng Ukraine sa susunod na hakbang ng United States. Ayon sa Newsweek, ang bagong Sanctions Act ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto, hindi lang sa China at India. Ilang kaalyado ng United States at Ukraine ay patuloy na nakikipagkalakalan sa Russia at maaaring maapektuhan ng 500% taripa. Kasama rito ang Turkey, Japan, South Korea, Brazil, Singapore, at buong European Union na bumibili ng produktong petrolyo mula Russia sa iba't ibang dami. Kasama ang mga bansang ito sa listahang may China, Iran, India, Vietnam, Egypt, at iba pa. Masasabi na ang bagong parusa ay parang blanket tariff sa malaking bahagi ng Europa, Asia, at ilang bahagi ng Africa at South America. Kung patas ito para sa mga kaalyado ng Amerika ay opinyon lang. Maaaring sabihin na halos kasing laki ng ginagawa ng European Union sa pagpopondo sa digmaan ng Russia ang ginagawa nitong suporta sa Ukraine kahit na hindi nila ito sinasadya. Noong Oktubre 10, iniulat ng Reuters na napunta ang European Union sa kakaibang posisyon ng pagpopondo sa magkabilang panig ng labanan. Tumatanggap ang Russia ng bilyong dolyar mula sa European Union sa pagbili ng langis at gas. Sa unang 8 buwan pa lang ng 2025 umabot na sa 11 bilyong euro o humigit kumulang 1.2 at 75 bilyong dolyar ang ginastos ng European Union sa enerhiya mula sa Russia. Dagdag pa rito, ayon sa Reuters, 7 sa 27 miyembrong bansa ng European Union ang nagtaas pa ng halaga ng kanilang pag-aangkat ng enerhiya mula sa Russia kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 sa 7 bansa. 5 ang aktibong sumusuporta sa Ukraine laban sa Russia. Halimbawa, ang pag-aangkat ng France ay tumaas ng 40% ang halaga, habang ang Netherlands ay gumastos ng 72% na mas malaki sa enerhiya mula Russia kumpara sa unang 8 buwan ng 2024. Conflict of interest ba ito? Oo, at mukhang alam ito ng European Union. Noong Oktubre 24, iniulat ng British Broadcasting Corporation na mahigit 20 bansa ang nagtulungan para alisin ang langis at gas ng Russia sa pandaigdigang merkado. Hindi malinaw ang pahayag at hindi sinabi ng British Broadcasting Corporation kung alin sa mahigit 20 bansa ang nangako nito. Binigyang diin na lumabas ang pahayag matapos parusahan ng United States at United Kingdom ang 2 pinakamalaking kumpanya ng langis ng Russia. Tinututukan ng European Union ang liquefied natural gas ng Russia at ayon sa Al Jazeera, nagpasya na rin ang European Union na ipagbawal ang pipeline oil at liquefied natural gas imports mula Russia pagdating ng 2028. Mahigit 2 taon pa iyon mula ngayon. Maliban kung maipatupad ang sekundaryang parusa ng Amerika bago ang 2028 na malamang mangyari dahil pinayagan na ni Trump, mas mahihirapan ang European Union. Maaaring makipagnegosasyon ang bloc sa United States para ma-exempt sila sa 500% na taripa. Ibig sabihin, hindi kasing epektibo ang mga taripa gaya ng inaasahan. Maaaring mapunta sa mahirap na kalagayan ang European Union, pero sa huli,
ang Rusya pa rin ang pinakamalaking tatamaan ng mga bagong parusa ng United States. At ang mga tagapagsalita ng Kremlin ay nagsimula ng lumabas at ipahayag ang kanilang mga opinyon. Matagal bago pa man aprubahan ni Trump ang panukalang batas ng Senado. Tama, pakinggan ang masakit na pananaw ni Putin dahil bihirang maging matapang o mangahas ang Pangulo ng Russia na sabihin ang gusto niyang sabihin pagkatapos sampalin ng United States ang Russia. Kung may mga nagkokomento pa ring may ilusyon, eto na. Naggitngit si Dmitry Medvedev ng talakayin ang parusa ng United States sa dalawang higanteng kumpanya ng langis ng Russia. Kaaway natin ang United States at ang madaldal nilang tagapamayapa ay tuluyan ng tinahak ang landas ng digmaan laban sa Russia. Ang dating gumuguhong relasyon ng United States at Russia ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Hintayin na lang natin ang magiging tugon ng Russia sa balita. Kung may makakapagpagaan ng loob kay Putin, ito ay ang pagsang-ayon ni Trump sa panukalang batas ni na Graham at Blumenthal ay hindi agad nangangahulugang batas na ito. May dalawang hadlang na nakaharang sa daan at isa na rito si Trump mismo. Sabi ng Euronews, hindi ibig sabihin na aprobado agad ng United States President ang panukalang batas kahit sinabi niyang ayos lang ito sa kanya. Baka tinatakot lang ni Trump si Putin gamit ang panukalang batas para dagdagan ng presyon. Magdudulot ito ng bagong pagtatangkang ibalik ni Trump si Putin sa negosasyon para sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Kung magiging epektibo man ang estratehiya o hindi, kung totoo mang isa itong estratehiya ay nakadepende sa magiging reaksyon ni Putin. Kung maramdaman ni Trump na ayaw pa ring makipagnegosasyon ni Putin, ang okay niya ay pwedeng maging opisyal agad. May senyales na sumuko na si Trump kay Putin. Noong Agosto, matapos makipagkita kay Putin sa Alaska, sinabi ni Trump na maaring hindi handang makipagkasundo ang presidente ng Russia. Pagkatapos ng pagpupulong, tinalakay ni Trump ang seguridad ng Ukraine. Ayon sa Reuters, handang magpadala ng tao ang mga Europeo para sa seguridad. Tulong din kami sa kanila sa iba't ibang bagay, lalo na marahil sa pamamagitan ng himpapawid. Sa isang episode ng Fox News na Fox and Friends, nang tanungin ukol sa kahandaan ni Putin makipagkasundo, inamin ni Trump na maaaring hindi pa handa si Putin at sinabi, malalaman natin ang tungkol kay Pangulong Putin sa mga susunod na linggo. Matagal nang lumipas ang mga linggo. Gayunpaman, umaasa pa rin si Trump na maimpluwensyahan si Putin hanggang Oktubre. Nakansela ang dapat na pag-uusap ng mga presidente ng United States at Russia tungkol sa kapayapaan sa Hungary noong buwang iyon. Bakit? Sinabi ni Trump na ayaw niyang dumalo sa walang saysay na pagpupulong at wala rin siyang planong makipagkita kay Putin sa lalapit na panahon. Hindi ito isang pagpupulong na ipinagpaliban lang. Ito ay isang pagpupulong na sinabi ni Trump na tuluyan niyang kinansela dahil hindi siya naniniwala na seryoso si Putin tungkol sa kapayapaan. Ngayon, mukhang inaprubahan na agad ng United States President ang panukalang batas. Kahit wala pang isang buwan ang nakalipas, halos tanggap na niyang hindi na niya makumbinsi si Putin na makipagkasundo. Kung ipagpapalagay na nalampasan na ang balakid ni Trump, hindi pa rin ligtas ang Sanctioning of Russia Act of 2025. Nasa ikalawang hakbang pa lang ito ng multi-step na pagpapruba na matatapos kay Trump. Sabi ng US Gov, kailangang ipanukala muna ang panukalang batas bago ito maging batas. Ang panukala ay maaaring magmula sa isang petisyon ng mga tao o isang pangakong binitiwan sa kampanya ng isang kandidato sa Kongreso. Katulad ng panukala ni na Graham at Blumenthal, ito ay draft na inihain ng kasalukuyang United States Senate o House member. Pagkapakilala, itatalaga ang panukala sa komite para sa pananaliksik, pagdedebate at kinakailangang pagbabago. Nasa hakbang na ang Sanctioning Russia Act of 2000 at 25 matapos itong italaga sa Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs. Nananatili ito na may 2% posibleng maisabatas ayon sa GovTrack. Maaaring kailangang baguhin ang prognosis matapos ang bagong pahayag ni Trump. Kapag pumasa ang panukalang batas sa komite, dadalhin ito sa Senado para sa unang botohan dahil ito ay inihain ng Senado. Kapag naipasa ang panukala, mapupunta ito sa kapulungan ng mga kinatawan para sa parehong proseso ng komite at botohan. Posibleng maantala pa dahil sa magkaibang amyenda ng dalawang sangay ng Kongreso. Sa panukalang batas, kailangan nilang magsama para tapusin at pagbotohan ang final na panukalang batas. Ang proseso ng pagboto at paggawa ng panukalang batas ay babalik rin kung ang panukalang batas ay inihain sa mababang kapulungan. Unang hahawakan ng mababang kapulungan, susundan ng Senado, at magkasama nilang pagbobotohan ang pinal na bersyon. Kapag ang isang panukalang batas ay nakalusot sa lahat ng ito, saka lamang ito mapupunta sa Pangulo para pirmahan. At kahit na ganoon, may kapangyarihan ang Pangulo na
iveto ito, na maaring magresulta sa tuluyang hindi pagpapatupad ng panukalang batas. Kadalasan, ganoon ang nangyayari. Maaaring balewalain ng Kongreso ang veto ng Pangulo kung ang panukalang batas ay maaprubahan ng 2/3 boto sa parehong kapulungan at Senado. Mahirap abutin ang ganitong pamantayan. Pero tama ang direksyon ng sanctions bill dahil may higit 80 co-sponsor ito. Hindi agad magiging batas ang bagong United States panukala. At kahit makarating pa ang panukalang batas sa mesa ni Donald Trump, ang pagpasa nito bilang batas ay maaaring umasa na pareho pa rin ang nararamdaman ni Trump noon gaya ng ngayon, kung sakaling hindi matugunan ang mga kondisyon para ma-override ang veto. Kung mangyari ito, magkakaroon ang United States ng bagong batas na papayag magpatupad ng 500% taripa laban sa mga bansang bibili ng petrolyo at uranium mula Russia. Maaaring magbago iyon dahil sa mga amyenda ng komite at botohan. At posibleng mas higpit pa ang panukalang batas ayon sa kasalukuyang haka-haka. Pero kung magiging maayos ang lahat, at mukhang sinasabi ni Trump na ganoon nga ang mangyayari, mas lalo pang madaragdagan ang pressure sa ekonomiya ni Putin. Gumamit si Trump ng taripa para makalamang at ipilit ang mga kasunduan sa ibang bansa mula nang magsimula ang ikalawa niyang termino. May potensyal ang panukalang batas na palakasin ang patakarang nakasentro sa taripa, lalo na para sa mga mamimili ng langis ng Russia. Isa na lang ang natitirang tanong na kailangang sagutin. Gagana nga ba talaga ang Sanctioning Russia Act ng 2025? Diyan nagiging malabo ang usapan. Kahit mukhang epektibo ang panukalang batas, gamit ang taripa, pinipilit ang bumibili ng langis ng Russia na tumigil sa pagbili. Dahil sa pressure, napipilitan silang gawin iyon, na nagbabawas ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin. Maganda ang teorya, pero matagal nang may ideya ng sekundaryang parusa. At may mga panahong hindi ito naging epektibo. Ayon sa World Economic Forum noong 2018, may ilang isyung maaaring magpahina sa bisa ng sekundaryang parusa. Ang malaking pagkalugi ng mga bansang nasasakop ng parusa, ang pangunahing dahilan ng kabiguan ng sekundaryang parusa. Posibleng sapat na ang 500% taripa para maresolba ang problemang iyon, lalo na sa mga bansang kulang sa katatagan sa pananalapi gaya ng China. Kailangan pa ring tanungin kung sapat ang bagong parusa ng Amerika para matakpan ang benepisyo ng pagbili ng murang langis ng Rusya sa malaking dami. Maaaring mabigo ang ganitong parusa dahil nakatuon ito sa mga pulisya na malabong bawiin ng bansa kahit anong sitwasyon. Ayon sa World Economic Forum, ganoon ang posisyon ni Putin sa Ukraine. Pero posibleng iba ang sekundaryang parusa ng United States dahil sa digmaan doon. Mas gusto ni Trump gamitin ang parusa para mapasali si Putin sa negosasyon. Kung mapipigilan ng parusa ang ibang bansa na bumili ng langis sa Russia, ayos lang yon. Kung mawalan ng pondo mula sa langis ng Russia, mahihirapan si Putin tustusan ang digmaan, na posibleng magtapos din ito tulad ng resulta ng usapang pangkapayapaan. Mayroon ding totoong panganib na dulot ng pagpapatupad ng mga sekundaryang parusa na maaring magbunsod sa mga apektadong bansa na magsanib puwersa laban sa United States. Kaalyado na ng China ang Russia. Pero may nagsasabing ginagamit nito ang kahinaan ni Putin bilang leverage. Gayunpaman, maaaring maging mahirap ipatupad ang mga parusang ito laban sa bansang kayang umiwas o lusutan ang mga ito. May panganib na magsama-sama ang ilang apektado at magpatupad ng sariling parusa o taripa laban sa United States. Sa kabila ng mga hamon, nagtagumpay ang sekundaryang parusa noon. Ayon sa Deutsche Welle, ginamit na ng administrasyon ni Barack Obama ang taktikang ito. Kahit walang malalaking taripa para puntiryahin ang mga bangko at iba pang negosyong konektado sa Iran. Layunin noon ni Obama na hikayatin ang Iran na talakayin ang limitasyon ng nuclear program nila. At nagtagumpay ang dating Pangulo. Lahat ng ito ay mga problemang haharapin pa sa hinaharap. Sa ngayon, tanging pasalitang pag-aproba lang ni Trump ang nakuha ng Sanctioning Russia Act ng 2025. Malayo pa bago maging batas ng United States ang panukalang Nina Graham at Blumenthal. Doon lang natin makikita ang epekto ng sekundaryang parusa ng Amerika at 500% taripa. Ang pagtulak ni Vladimir Putin para sa Pokrovsk ay isa sa pinakamatinding labanan sa digmaan sa Ukraine, kung saan Russia ang may pinakamaraming namatay. Libo-libong sundalo nito ang naging biktima ng makitid na pananaw ni Putin sa Pokrovsk. At tila walang pakialam ang leader ng Russia
sa kakaligtasan o kapakanan ng mga sundalong iyon. Ipinapay ng Russia ang tropa nila sa Ukraine at kung hindi sumunod ang mga ito kay Putin, wala siyang panahon sa kanila. Iniiwan ni Putin ang sarili niyang mga sundalo sa Pokrovsk. Hinahayaan silang mamatay kapag pakiramdam niya ay nagampanan na nila ang kanilang layunin. Ayon ito kay Vladimir Valerievich Dolyaninov, komandante ng ika-6 na Guards Tank Regiment ng Russia. May masaklap na kwento ang sundalo tungkol sa pag-iwan sa kanya na mag-isa sa loob ng 6 na araw sa Pokrovsk, kung saan nakaligtas lang siya sa pamamagitan ng pagkain ng mansanas at balat ng puno. Naging malinaw kay Dolyaninov ang kawalang puso ni Putin. Noong Nobyembre 15, iniulat ng Focus Online sa Germany ang serye ng video ng sundalong Ruso na nagpapaliwanag ng dahilan. Sa totoo lang, dapat alam na ni Dolyaninov kung ano ang aasahan mula sa leader ng Russia bago pa man sumugod ang kanyang unit sa mga kuta ng Donetsk sa Ukraine. Isa sa mga unang sinabi ni Dolyaninov sa Focus Online ay nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang mga nakatataas na barilin ang 5 niyang sariling sundalo bago ang isang operasyon. Ayon kay Dolyaninov, tinanggihan niya ang utos na iyon na tila ibinigay dahil tumanggi ang mga sundalo na sumali sa pagsalakay sa Pokrovsk. Nagawa ni Dolyaninov na hindi sundin ang utos sa paghikayat sa 5 na sumama sa kanyang unit para makalahok sa nalalapit na pag-atake. Hindi alam ng sundalong Ruso na baka pinatatagal lang niya ang sentensya ng kamatayan ng mga kasama niya. Dumating ang oras ng pagsalakay. Daliyang natuklasan ni Dolyaninov na hindi na ibigay ng mga opisyal ng Russia ang halos lahat ng pangangailangan ng kanyang tropa para magtagumpay. Walang tank support at kaunting supply ang ika-6 na Guard Tank Regiment sa labanan. Dahil sa kontra-atake ng Ukraine, malubhang nasugatan si Dolyaninov sa shrapnel at binti, dahilan para hindi siya makatayo. Ang kahit anong sibilisadong bansa ay gagawin ang lahat para iligtas ang sugatang sundalo sa labanan. Iniwan ng Russia si Dolyaninov. Marami pa namang sundalong pwedeng ipadala sa Pokrovsk. Gilingan ng laman, bugbog, duguan, at wasak. Alam ng sundalong Ruso na may kailangan siyang pagpilian. Maari siyang mamatay doon o subukang tumakas nang walang tulong ng kanyang bansa. Iniulat ng Focus Online na gumapang si Dolyaninov sa larangan ng labanan sa Pokrovsk sa loob ng 6 na araw dahil sa kanyang sugat at hindi siya makalakad. Gayunpaman, ang pangunahing problema niya ay ang nabanggit kanina, ang lubos na kakulangan ng supply. Kasama ni Dolyaninov ang ilan sa kanyang mga kasamahan at sila ay nakaligtas. Nabuhay sila sa kaunting mansanas at pagkain ng balat ng puno kapag may pagkakataon. Walang pagkain o inumin dito. Mansanas lang. Dati, balat ng puno pa ang kinakain ko. Sobrang sama ng supply dito. Ayon kay Dolyaninov, hindi na ito bago sa mga sumusubaybay sa palpak na supply ng Russia mula simula ng digmaan. Madalas kapos sa pagkain ang mga sundalo nito dahil sinusubukan ng Russia na magtipid o hindi nila na ipapadala ng maayos ang supply sa kanilang mga tropa. Sakto para sa kanila na ilunsad ang malas nilang atake. Sobrang sama ng sitwasyon na maraming sundalong Ruso ang napipilitang humanap ng ibang paraan para lang makakuha ng kahit pinakapangunahing supply. Ayon sa Kiev Post, iniulat noong Setyembre 19 na may ilang sundalong Ruso na nagka-crowdfund para sa mga kailangan nilang supply. Walang binibigay na gas canister, delatang karne, bigas, at sigarilyo lang ang natatanggap namin. Kailangan pa naming bumili gamit ang sariling pera o padala mula sa bahay. Ayon sa ulat ng outlet sa sinabi ng sundalong Ruso sa na-intercept na tawag. Mukhang nasa alanganing sitwasyon ang mga puwersa ng Rusya. Sa kaso ni Dolyaninov, siguradong kaunti ang gasolina ng kanilang unit. Lalo na't may mga tangke sila. Pero malinaw na kapalit noon ay ang pagkain. Sa na-intercept na tawag, sinabi ng di pinangalan ng sundalong Ruso na may pagkain sila pero walang tulong na makakatulong laban sa Ukraine. Parehong desperado ang sitwasyon at kitang-kita kung gaano kabaliwala ni Putin sa mga sundalong ipinapadala niya sa harap ng labanan. Para sa leader ng Russia, parang pambala lang sila kaya madaling isakripisyo at iwan sa Pokrovsk. May mga sundalong Ruso na mas malala pa ang sinapit kaysa kay Dolyaninov. Sa isang kontrobersyal na artikulo ng The Express, noong Abril, sinabing nagugutom ang mga sundalong Ruso. Umabot pa sa puntong napilitan silang pumatay at kumain ng aso para mabuhay. Nag-post ang outlet ng bahagi ng pag-uusap na na-intercept ng Military Intelligence Agency ng Ukraine, Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Kasama ang isang babae na may kakilalang nagsisilbi sa militar ni Putin. 2 linggo na silang nakakulong sa lungga at naubos na ang pagkain
Ayon sa hindi pinangalanang tumawag, isa pang na-intercept na tawag. Sa pagkakataong ito ay mula sa Security Service ng Ukraine or Security Service of Ukraine ay narinig ang isang hindi pinangalanang sundalong Ruso na nagsabi sa kanyang kasamahan. Nakakainis lahat. Binubugbog tayo ng mga Ukrainian. Kumakain na kami ng aso dahil wala nang pagkain. Ngayon kumain kami ng Yorkie, isang Yorkshire Terrier. Isa lang ang pwedeng maging konklusyon dito. Hindi sinusuportahan ng Russia ang kanilang sundalo. Ito ang nangyari kay Delyaninov, na napilitang mabuhay gamit kahit anong makita niya habang sinusubukang makabalik sa base ng Russia malapit sa Pokrovsk. Pero sa kung anong paraan, nakaligtas ang sundalong Ruso. Nakagapang siya ng malayo papunta sa pwesto ng ika-24 Brigada ng Russia. Umaasang maliligtas at maililikas palabas ng Pokrovsk. Nagkamali si Delyaninov. Nadiskubre ng sundalo pagdating sa base na hindi siya sinubukang ilikas ng unit nang masugatan siya. Talagang iniwan siya sa labanan. At ang ginawa lang ng kanyang unit ay i-report siyang nawawala imbes na hanapin siya. Dahil sa pagkaunawang iyon, naglabas si Delyaninov ng mapait na pahayag na naging sentro ng online na atensyon. Hindi inililikas ang mga sugatan, iniwan lang silang mamatay. Ganoon ang nangyari kay Delyaninov. Pero sa kung anong paraan ay nabuhay siya. Nang muling makapagsalita, marami siyang ikinuwento tungkol sa pagtrato sa kanya ng mga komandante. Sabi ng sundalong Ruso, ang bagong taktika ng kanilang bansa na magpadala ng maliliit na grupo ng sundalo na may kaunting kagamitan para sumalakay sa teritoryo ng Ukraine ay delikado. Pinipilit magmarcha ng ilang araw ang mga sundalong iyon. Kadalasang nagnanavigate sa mga minahan habang pinapaputukan at kahit makarating ang mga sundalo sa harapan, halos walang suporta silang natanggap. Ito ay sinadyang pagpatay sa sarili nilang mga tao ng Russia, sabi ni Delyaninov. Lalong lumala ang sitwasyon sa Pokrovsk na mas grabe pa kaysa sa labanan na nagpakita ng bangis ni Putin sa sarili niyang sundalo. Ang labanan sa Bakhmut, mas malala pa ito. Pakiramdam ko parang ipinadala lang kami sa kamatayan. Kalokohan talaga, ayon sa sundalong nahihirapan. Mga batang lalaki, namamatay dito isa-isa. Ano to? Grabe talaga. Para maintindihan ang tunay na ibig sabihin ni Delyaninov, mahalagang malaman ito. Sa labanan sa Bakhmut, maraming sundalo ang nawala sa Russia para lang makuha ang isang pamayanan sa Ukraine. Noong Marso 2023, iniulat ng Guardian na 3,000 sundalong Ruso ang napatay sa labanan para sa lungsod. Sa pagtatapos ng labanan na napanalunan ng Russia, mas marami ang nasawi dahil sa matinding pagsasakripisyo ng mga sundalong itinuring ni Putin na pambala sa kanyon. Gaano kataas? Noong Hunyo 2023, iniulat ng Reuters na tinatayang 10,000 sundalong Russian ang nasawi sa matinding labanan para sa lungsod ayon sa ilang military analysts. Tungkol naman sa kung mas malala ba iyon kaysa sa nangyayari sa Russia sa Pokrovsk ngayon, may ilang mungkahi na oo, mas malala nga ito. Ayon kay dating Forbes kolumnista David Akse, nawalan ang Russia ng 10,000 sundalo sa labanan sa Pokrovsk mula Enero hanggang Oktubre 2025. Tandaan na nagsimula na ang labanan bago pa ang simula ng 2025 at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Noong Oktubre, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 25,000 sundalong Ruso ang kumpirmadong namatay, karamihan sa direksyon ng Pokrovsk. May video kami tungkol sa madugong buwang yon na pwede mong panoorin para sa dagdag kaalaman. May hindi bababa sa 100 at 25,000 kaswalti sa Pokrovsk mula 2,000 at 25. Tama si Delyaninov. Hindi lang iniiwan ni Putin ang mga sundalo niya sa Pokrovsk, kundi napakarami na niyang nasawing tauhan, kaya naging pinakamalaking pinsala sa Russia ang labanan sa lungsod mula simula ng digmaan sa Ukraine. Hindi pa tapos si Delyaninov sa mga paratang niya roon. Ani Delyaninov, hindi lang iniiwan ni Putin ang kanyang mga sundalo sa Pokrovsk, kundi hinahayaan pa niyang ma-extort sila habang nabubuhay sa harap ng labanan. Kailangang maglipat ang mga sundalo ng Russia ng 100,000 at 50,200 rubles bawat isa. Humigit kumulang 1,800 at 40 hanggang 2,460. Sa company fund, sinasabing voluntaryo ang mga donasyon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. At sabi ni Delyaninov, hindi kailanman nalalaman ng mga sundalo ng Russia kung saan napupunta ang perang iyon o kung paano ito ginagastos. Mas malala pa, sabi niya, sistematikong pinapatay ang posibleng tumestigo laban sa kanyang mga nakatataas. Ibig sabihin, literal na hinahayaan ng Russia ang mga commander nito na makalusot sa pagpatay habang iniiwan ang mga sundalong hindi makapagsilbi sa layunin ni Putin. Ang kwento ni Delyaninov ay kwento ng pag-abandona, galit
at pagsasamantala. Pero maaari mo ring isipin na ang kanyang ulat ay isang hiwalay na kaso lamang. Maaaring hindi iniwan ng Russia ang sundalong ito para mamatay sa Pokrovsk. Maaaring nadulas lang siya sa sistema. O baka inisip ng mga kasamahan niya na patay na siya. Marami pang kwento ng kalupitan ng Russia laban sa sarili nilang sundalo na nagpapatibay sa sinabi ni Delyaninov. Dumarami ang ebidensya na paulit-ulit iniiwan ni Putin ang kanyang tropa para mamatay. Panoorin ang nangyari sa Dnipro River Delta noong huling Oktubre. Iniulat ng Independent noong ika-23 na naipit ang mga tropang Ruso sa Delta sa death zone na laging binabantayan ng mga drone ng Ukraine. Doon, nagugutom ang mga sundalo, katulad ng nangyari kay Delyaninov, at napipilitan silang uminom ng tubig direkta mula sa maruming ilog Dnipro. Sa totoo, iyon ang ginagawa ng mga nabubuhay na sundalo. Simula Enero, 5,000 at 100 sundalong Ruso sa Delta ang namatay. Ilan dahil sa gutom at kakulangan ng supply. Maraming mga kwento dito na kahalintulad ng kay Delyaninov. At malamang na ang mga nakaliligtas sa Dnipro Delta ay hindi rin maililigtas o maililikas. Pagkatapos ng lahat, napakasama ng record ng Russia sa aspetong iyan. Sa halos buong panahon ng digmaan, noong Hulyo 2024 naglabas ng artikulo ang Medusa na nagsabing ganoon nga. Maging ang mga doktor ng Russian Defense Ministry ay naniniwala na kahit papaano, may ilan sa mga sugatang sundalong Ruso na namatay sa labanan ang maaaring nailigtas kung nabigyan lang sila ng agarang atensyong medikal. Ayon sa mga doktor, hindi naging posible ang malawakang pagpapatupad ng emergency medical care sa Ukraine. At ang mga sundalong Ruso ang nagdurusa dahil dito. Pinagtibay ito ng UNN sa pamamagitan ng isang artikulo na tumatalakay sa ulat mula sa intelligence services ng United Kingdom na nagsasabing ganoon nga. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nasugatang Ruso ang namamatay sa Ukraine ay dahil wala talagang oras ang Russia para mailikas sila. Ayon sa ulat, ang kakulangan ng armored na sasakyan at banta ng unmanned aerial vehicle ay nagpapabagal sa paglikas ng sugatang sundalong Ruso. Tiyak na pinapataas nito ang tsansa ng malubhang pinsala o pagkamatay sa mga naililigtas ng sistemang medikal. Hindi basta iniiwan ni Putin ang mga sundalo niya. Mababa ang kalidad ng medikal na serbisyo ng Russia sa digmaan, kaya mataas pa rin ang tsansang mamatay kahit na ililikas na. Ayon sa Center for European Policy Analysis, SEPA, nauuwi ito sa mahirap na pagpipilian para sa mga sundalo ng Russia. Lalaban sila o mamamatay sila. Maraming sugatang sundalo ng Russia ang hindi nabibigyan ng tamang medikal na pangangalaga. At ang ilang nakakakuha ay hindi rin sapat ang serbisyo. Hindi rin interesado si Putin doon. Ayon sa SIPA, ang mga sundalong na ililikas at hindi iniiwan ay agad lang ibinabalik sa harapan ng labanan kahit hindi pa sila lubusang gumagaling mula sa kanilang mga sugat. Noong nakaraang taon, sinabi ni Gennady Krasnikov ng Russian Academy of Sciences na 78% ng sugatang tropang Ruso ay bumalik sa labanan. Ayon sa SIPA, noong Hunyo 2025. Iniuugnay niya ito sa tagumpay ng medisina ng Rusya. Ngunit ayon sa datos, ipinapadala agad sa labanan ang mga sundalong hindi pa lubusang magaling. Pinakamalinaw na patunay na hindi iniintindi ni Putin ang buhay ng kanyang mga sundalo ay ang rasyo ng mga napatay at nasugatang tropa ng Rusya. Noong Oktubre, iniulat ng politiko na isang sundalong Ruso ang namamatay sa bawat 13 na nasusugatan. Napakababa ng rasyo, ibig sabihin higit 40% ng kaswalti ng Rusya ay tinatayang napatay sa labanan. Muli, ang kakulangan sa pagsasanay sa tactical medicine ang binabanggit na dahilan para sa rasyo na ito. Sa huli, bumabalik pa rin ito sa sinabi ni Delyaninov sa sarili niyang kwento. Palaging iniiwan ng Rusya ang mga sundalo nila. Tulad ng ginagawa nila ngayon sa Pokrovsk. Hindi na mahalaga kung literal na pag-abandona tulad ng kay Delyaninov o dahil sa kakulangan ng medikal na pangangalaga o supply. Tinuturing ni Putin ang mga sundalong ito bilang karne na ipapain sa Ukraine. At kitang-kita na natutuwa siyang madurog ang mga ito. Kung ang ibig sabihin nito ay makalapit pa ng ilang talampakan ang Russia sa lungsod ng Pokrovsk at hindi lang basta pag-abandona ang kailangang alalahanin ng isang sundalong Ruso. Balikan natin ang simula ng kwento ni Delyaninov. Nagsimula ang hirap niya nang utusan siyang patayin ang 5 kasamahan. Katulad ng issue ng pag-abandona, ang pag-uutos na patayin ang mga hindi sumusunod sa kanya ay hindi na bago kay Putin. Ginagamit ng leader ng Russia ang mga komandante ng militar para tiyakin ang sitwasyong lumaban o mamatay. Ayon kay SIPA, noong Oktubre, 30 iniulat ng Guardian na pinapatay ng mga komandante ng Russia ang mga sundalong ayaw sumunod sa utos na lumaban sa digmaan. Sa ibang kaso, pinapadala ang sundalo sa mga misyon na parang kamikaze na tiyak na magdudulot ng kanilang kamatayan. Ibig sabihin ay ginagamit sila ni Putin para masayang
ang isa pang bala ng Ukrainian bago sila mamatay. Ayon sa The Guardian, nadiskubre ito ng independenteng outlet na Vertska gamit ang testimonya ng dating sundalo, kamag-anak ng namatay na Ruso at opisyal na reklamo. Sinuri rin ang mga leak na video at sinasabi ng outlet na natuklasan nila ang hindi bababa sa 100 at 50 na pagkamatay na iniutos mismo ng mga commander ng Russia laban sa sarili nilang mga tropa. Dagdag pa ng outlet, maaaring mas mataas pa ang totoong bilang. Ayon sa ulat, ang mga tropang sumuway ay itinapon sa hukay na tinakpan ng bakal, binuhusan ng tubig at binugbog ng ilang oras o araw. Sabi ng The Guardian, natuklasan ng investigasyon na sa ilang pagkakataon, pinilit silang maglaban-laban sa isa't isa sa mga tinawag ng mga saksi na parang laban ng mga gladiator hanggang kamatayan. At kung hindi pa sapat na baluktot ang lahat ng iyon, ayon sa ulat ng Telegraph noong Oktubre 17, may ilang sundalong Ruso na pinusasan sa mga puno at iniwang walang pagkain at tubig bilang parusa. Pinagsasama nito ang pinakamasama sa dalawang bahagi ng kwento ni Delianinov, ang pag-abandona at ang mga komandante na inuutos ang kamatayan ng sarili nilang mga sundalo. Ngayon, hindi nakakaiba ang kwento ng sundalo. Sa totoo lang, dagdag lang ang kwento ni Delianinov sa marami pang kaso ng pag-abandona o pagmamaltrato ni Putin sa mga sundalong Ruso sa Pokrovsk at iba pa. Dahil sa dami ng ebidensya, hindi na nakakagulat na walang medical evacuation team na dumating kay Delianinov. Sa konteksto ng kung paano tila tinatrato ng Russia ang kanilang mga sugatan, normal na lang talaga ito. 6 na araw gumapang ang sundalo ng walang pagkain para magpagamot sa sugat. Hindi na rin nakapagtataka na inisip ng dati niyang mga kasama na patay o nawawala na si Delianinov noon pa. Mukhang ito na ang karaniwang gawain sa hukbo ni Putin. Kapag hindi ka na nakatayo at sumasalakay sa kalaban, wala ka ng silbi. Itinuturing na lang ng mga commander ng Russia ang kanilang mga sundalo bilang paluging tao, gaya ng pagtrato sa kanila ni Putin. Noong Hulyo, tinukoy ng Wall Street Journal ang ganitong pananaw sa isang profile tungkol sa sundalong Ruso na si Mikhail Simjankin, isang kolehiyong nagtapos na sumali sa hukbong Ruso. Nakita niya ang recruitment poster na nag-aalok ng malaking bayad para sa tunay na gawain ng lalaki. Nalaman agad ni Simjankin ang tunay na ibig sabihin ng trabaho nang mapunta siya sa unahan ng labanan sa Ukraine. 3 linggo matapos sumali, hindi maiwasan. Nasugatan si Simjankin. Inutusan si Simjankin ng kanyang mga komandante na sumugod sa wasak na pabrika, kung saan nagtatago ang mahigit 20 niyang gutom at sugatang kasamahan. Ilang buwan nang pinaliligiran ang Ukraine mula sa 3 panig. Ayon sa sundalong Ruso, halos 100 sundalo sa kanyang grupo ang napatay o malubhang nasugatan. Nakaligtas si Simjankin at may simpleng mensahe siyang nais iparating habang nakakulong sa kampo ng bilanggo ng digmaan sa Ukraine. Parang palitan lang kami sa mga komandante. Wala silang pakialam kung mabuhay kami. Sumang-ayon si Delianinov base sa sariling karanasan at wala rito ang nagkataon lang. Plano mismo ni Putin ang pag-abandona sa mga tropa na makikita natin ngayon sa Pokrovsk at sa buong digmaan. Hindi na magtatagal ang malamig na pag-uugali ni Putin sa kanyang mga tropa kahit pa sa praktikal na dahilan. Hindi dahil sa awa. Nasa bingit ng digmaan ang NATO at Rusya at maaring mangyari ang unang putok mas maaga, posibleng sa 2026 pa lamang. Ayon kay Boris Pistorius, ministro ng Depensa ng Alemanya, maaring naranasan na ng malaking bahagi ng Europa ang huling tag-init ng kapayapaan sa matagal na panahon. Isang nakakatakot na posibilidad ito. Ngunit dapat itong seryosohin ng mga bansang Europeo at NATO kung nais nilang maging handa sa anumang plano ng Rusya. Nagbahagi si Pistorius ng pahayag sa panayam ng Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Noong Nobyembre 15, ginunita ang ika-70 anibersaryo ng sandatahang lakas ng Alemanya. Tinalakay sa panayam ang sandatahang lakas ng Alemanya at pamumuno ni Pistorius hanggang ngayon. Mabilis namang napunta ang usapan kay Vladimir Putin at sa digmaan sa Ukraine. Nang tanungin si Pistorius kung sapat ang bilis ng pagkilos ng pamahalaang Aleman sa mga banta, ito ang sagot ng ministro. Hindi itinatago ni Putin ang kanyang mga pantasyang imperial, kung saan ang ating kalayaan at kaayusan, gaya ng pagkakakilala natin dito, ay walang halaga. Kailangang mabilis at matatag tayong tumugon sa banta. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa, marami pa tayong dapat gawin. Napabayaan ang sandatahang lakas natin sa mga dekada. Bahagyang sira-sira na ang mga infrastruktura at malaki ang nabawas sa bilang ng mga tauhan. Sa tingin ko, nauunawaan na ng demokratikong sentro ang pangangailangang kumilos agad. Nagkakaisa tayo rito
At sabay nating binago ang direksyon nitong mga taon. Ngunit ito rin ang totoo. Kailangan pa nating mas pabilisin ang lahat ng ating ginagawa. Ang tugon na ito ay sumasalamin sa maraming pahayag mula sa mga opisyal sa Europa at NATO. Kabilang si Kalihim General Mark Rutte, na paulit-ulit nananawagan sa mga bansang NATO na dagdagan ang paggasta sa depensa at modernisasyon ng militar. Ganon din si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na ilang beses nang naglabas ng pag-aalala na may ilang miyembro ng alyansa na hindi agad naghahanda laban sa posibleng pananakop ng Russia. Noong Pebrero, hindi nag-atubili si Zelensky sa pagsusuri niya sa kahandaan ng militar ng Europa. At sinabi niya, sa lakas ng tropa, bilang ng sundalo, hukbong dagat, himpapawid, at drone, naniniwala akong mahina ngayon ang Europa. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbabala siya sa posibleng pananakop ng Russia. Sa 2030, naniniwala kami na simula 2030 maaaring magkaroon si Putin ng mas malalaking kakayahan. Sa ngayon, pinipigilan siya ng Ukraine. Wala siyang oras para sanayin ang hukbo. Kamakailan lang, noong huling bahagi ng Setyembre, muling iginiit ni Zelensky ang kanyang paniniwala na may mga plano si Putin na lampas pa sa Ukraine. Sinabi niya sa pangkalahatang asembleya ng United Nations sa New York na patuloy na palalawakin at palalalimin ng Pangulong Ruso ang digmaan maliban na lang kung siya ay mapipigilan. Sumang-ayon si Rutte at malinaw niyang sinabi sa isang talumpati sa Chatham House sa London, mas maaga ngayong taon na maaaring maging handa ang Russia na atakihin ang mga bansang NATO sa mga darating na taon. Ang Russia ay nakakagawa ng dami ng bala sa 3 buwan, nakatumbas ng nagagawa ng NATO sa 1 taon. Inaasahang magagawa ng defense industry 1,500 tangke, 3,000 armored vehicles, at 200 Iskander missiles ngayong taon. Maaaring handa ang Russia gumamit ng puwersa laban sa NATO sa 5 taon. Huwag tayong maglokohan. Nasa silangan na tayong lahat ngayon. Lalala. Ang bagong henerasyon ng mga misil ng Russia ay bumibiyahe ng maraming ulit ang bilis kaysa sa tunog. Ilang minuto lang ang pagitan ng mga kabisera sa Europa. Wala nang silangan o kanluran. NATO na lang ang natitira. Sa kasamaang palad, mukhang masyadong optimistiko ang pananaw na sa 2030 pa magkakaroon ng pagsalakay ang Russia dahil ayon kay Pistorius na binanggit ang ibang opisyal at mga military historian, maaari itong mangyari ng mas maaga, mas mabilis pa kaysa inaasahan. Nang tanungin kung may sapat na panahon ang Germany para palakasin at gawing moderno ang militar bago umatake si Putin, sumagot ang defense minister na natiling haka-haka ang tanong. Maaaring tantiyahin ng mga eksperto kung kailan muling mabubuo ng Russia ang kanilang sandatahang lakas. Hanggang sa puntong kaya na nitong magsimula ng pag-atake sa isang miyembrong estado ng NATO sa silangan. Sinasabi naming pwedeng mangyari ito mula 2029 pataas. Ngayon, gayunpaman, may iba na nagsasabing posible na itong mangyari sa taong 2028 at may ilang military historian na naniniwala na nagkaroon na tayo ng huling tag-init ng kapayapaan. Lalong umiikli ang oras mula ngayon hanggang sa desisyon ng Rusya na sumalakay. Hindi lang si Bastorius ang kilalang personalidad sa politika na gumawa ng ganitong pahayag kamakailan. Noong Nobyembre, 17 nagsalita siya sa isang komperensya sa Vilnius, kabisera ng Lithuania. Ayon kay Commissioner ng Europa para sa Depensa Andreas Kubilius, naniniwala ang ilang intelligence service ng European Union na posibleng subukan ng Russia ang lakas ng NATO bago mag 2030. Mahalagang tanong para sa European Union at NATO kung paano ipagtatanggol ang Baltics at matuto mula sa karanasan ng Ukraine. Ang apurahan ng unang tanong ay galing sa pahayag ng Intelligence Service ng Germany, Denmark, Finland, Netherlands at ng ating rehiyon na maaaring maging handa si Putin na subukan ang Article 5 sa susunod na 2 o 4 na taon bago ang 2030. Si Kubilius ay gumawa na ng mga katulad na pahayag noon. Noong Mayo, tinanong siya ng isang tagapanayam kung kailan aatakihin ng Russia ang European Union. Sumagot siya, "Sa isyong ito, pinapakinggan ko ang intelligence services, hindi ang mga politiko," sabi ng intelligence services ng Germany, Denmark. At iba pa, posibleng handa ng umatake ang Russia. O, sabi nila, subukan ang Artikulo 5 bago mag 2030, may ilan naniniwalang maaari itong mangyari sa loob ng 3 taon. Malinaw ang dahilan nito. Lumipat na ang ekonomiya ng Rusya sa pangdigmaan at gumagawa ng maraming sandata. Kasabay nito, at mas mahalaga pa ito,
Hindi na basta-basta maibabalik ang ekonomiya sa dati nitong kalagayan. Paano kung magkaroon ng kapayapaan o tigil putukan sa Ukraine? Magpapatuloy ang Rusya sa paggawa at pag-iipon ng napakaraming sandata na sa kalaunan ay magbibigay daan dito para magsimula ng panibagong agresyon. Sa huli niyang pahayag, sinabi ni Kubilius na malamang targetin ni Putin ang Baltic States, Latvia, Estonia at Lithuania. Dagdag pa niya, kahit anong particular na bansa pa ang piliin ni Putin na maging target, ito ay magiging agresyon laban sa buong NATO at sa buong European Union. Nasa NATO at European Union ang desisyon kung kailan at paano tutugon kapag dumating ang oras na iyon. Sa kabutihang palad, maraming bansa ang tumutugon sa hamon. Dinadagdagan ang kanilang gastusin sa depensa at gumagawa ng matitibay at mahahalagang hakbang para imodernisa ang kanilang mga militar, i-upgrade ang kanilang mga arsenal at palakasin ang kanilang depensa sa hangganan. Bilang paghahanda, may ilan pa ring nahuhuli. Ngunit ang iba ay nagbibigay ng magandang halimbawa tulad ng Polonya na nangunguna sa Europa at NATO sa gastusin sa depensa. Maglalaan ng 47% ng gross domestic product sa militar sa 2025. Ang Alemanya ay leader sa larangang ito at ginagawa na ito mula pa noong simula ng digmaan ng Rusya at Ukraine. Ilang araw matapos magsimula ang pananakop, inanunsyo ni Chancellor Olaf Scholz na itataas ng Alemanya ang gastusin sa depensa sa mahigit 2% ng gross domestic product. Sinabi niya sa Bundestag na dapat tayong higit pang mamuhunan para sa seguridad ng bansa at maprotektahan ang kalayaan at demokrasya. Bago pa man iyon, matibay na tinutulan ng Alemanya ang mga panawagan mula sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at iba pang NATO nations na dagdagan ang kanilang gastusin sa depensa, kung saan tanging 1.5% lang ng gross domestic product ng bansa ang inilaan para sa depensa noong 2021. Ito ay dahil sa kombinasyon ng iba't ibang salik, kabilang na ang matibay na anti-militarist at pro-pacifist na pananaw ng mga Aleman at matagal ng paniniwala na hindi kailanman aatakihin ng Russia ang NATO at na ang panahon ng malalaking digmaan sa lupa sa Europa ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Binago ng iligal na pananakop ni Putin ang lahat, kaya napilitang magbago ang Alemanya o harapin ang mas matinding banta ng pananakop at tuluyang pagkalipol. Bukod sa mas malaking gastos, plano ring maglaan ng 3.5% ng gross domestic product ng Alemanya para sa depensa. Pagsapit ng 2029, nagpatupad ang mga pinuno ng Alemanya ng mahahalagang pagbabago at pag-upgrade sa estruktura ng kanilang puwersang militar. Si Pistorius mismo ang nag-anunsyo ng mga pagbabagong ito noong Abril 2024 unang ibinunyag na ang Bundeswehr o sandatahang lakas ng Alemanya ay magbabago mula sa pagkakaroon ng dalawang magkahiwalay na sentro ng komandong militar, isa para sa pagpaplano at pagpapatakbo ng mga deployment sa ibang bansa, at ang isa naman ay para sa pagtatanggol mismo ng Alemanya. Magkakaroon ng iisang operasyonal na komando ng militar para mapabilis ang desisyon at itaas ang kahusayan. Inanunsyo rin niya na ang Cyber at Information Department ng Bundeswehr ay magiging ika-4 na opisyal na sangay ng sandatahang lakas, kasama ang hukbong katihan, dagat at himpapawid. Palatandaan ito ng pagkaunawa ng Alemanya sa lumalaking panganib ng electronic warfare, cybersecurity, at hybrid na banta. Nag-ingay din ang Alemanya sa produksyon at pagkuha dahil sa pinakamalaking defense company nito at ika-5 sa Europa, nakakuha ang Rheinmetall ng kontratang nagkakahalaga ng 85 bilyong euro o $100 at 85 bilyon para mag-supply ng 100 at 55 artillery shells sa sandatahang lakas ng bansa na magsisimula ang paghahatid sa 2025. Tinitingnan din ng mga leader ng Alemanya ang pagbili ng dagdag na tangke, infantry fighting vehicles at helicopter. Kamakailan, inaprubahan ng Berlin ang bagong pambansang plano para sa serbisyo militar para madagdagan ang aktibong sundalo sa sandatahang lakas. Uutusan ng bagong sistema ang lahat ng lalaking Aleman. 18 pataas na sagutan ang questionnaire sa pagiging angkop magsilbi at magsisimula ang military screening sa 2027. Malaking bahagi ito sa layunin ng Germany na buuin ang pinakamalakas na conventional na hukbo sa buong Europa. Sabi ni Armin Pabager ng Rheinmetall sa British Broadcasting Corporation, naniniwala siyang maaabot ang layunin sa 2029. Ambisyoso ang plano,
Pero baka wala ng 4 na taon ang Germany para makamit ang mga layunin nito dahil maaring magplano na si Putin ng pananakop sa 2028, 2027 o pati 2026. Sa kabutihang palad, nananatiling kumpiyansa si Pistorius na kahit dumating man nang mas maaga ang pag-atake ng Russia, nasa isang medyo matatag pa ring posisyon ang Germany para ipagtanggol ang sarili at tumulong sa pagtatanggol ng iba pang mga bansa ng NATO. Mas maayos ang kalagayan ng Bundeswehr kaysa sa madalas ipakita ng media. At higit sa lahat, ang mga sandatahang lakas ay mas mahusay na ang kagamitan kumpara noong ilang taon na ang nakalipas. Tama ang landas natin, bumibilis na tayo. Halimbawa, nakapagtapos tayo ng mas maraming kontrata para sa mga sistema ng armas kaysa sa mga nagdaang taon. May malinaw tayong plano para dagdagan ang tauhan at infrastruktura. Kahit bago ipatupad ang bagong conscription system, tumataas na ang bilang ng aplikante at nare-recruit. Nagkakaroon na ito ng kapansin-pansing epekto sa loob ng hanay. Hindi pa tayo sa gusto nating marating. Pero tama ang direksyon natin at may matataas tayong plano. Nagkomento siya tungkol sa NATO at sinabing, hindi dapat magmukhang hindi kayang ipagtanggol ng NATO ang sarili. Kaya nito. Malaki ang kakayahan nitong manakot. Conventional at nuclear. Anuman mangyari, may mga armadong puwersang handang lumaban. Ngunit kailangan pang pagandahin ang kanilang kagamitan. Pamilyar na tema ito sa buong panayam kay Pistorius. Paulit-ulit niyang sinabi na handa at kayang ipagtanggol ng NATO ang sarili laban sa mga atake ni Putin. Habang binabanggit din na may kailangan pang gawin ang alyansa at kailangang pabilisin hanggat maaari upang mailagay ang sarili sa pinakamagandang posisyon. Kapag naganap ang pananakop ng Russia, binigyang diin niya ang mabilis at epesyenteng pagkuha ng kagamitan at hinimok ang mga kumpanya sa depensa na tumulong sa pagpapabilis ng modernisasyon ng militar sa lahat ng aspeto. Ang mahalagang punto ay mapagkakatiwalaan tayo sa ating pagkuha ng kagamitan sa pangmatagalang panahon. Nilikha na natin ang kinakailangang batayan para dito sa pamamagitan ng sektor na exemption at malinaw na pangako sa ating paggasta para sa depensa. Lumilikha rin tayo ng mas magandang kondisyon para sa pagpapalawak ng industriya ng seguridad at depensa sa Alemanya. Mahalaga rin ang batas para mapabilis ang pagpaplano at pagkuha. Inaasahang maipapasa ito ng parlamento ngayong taon. Malinaw ring dapat pabilisin ng mga kumpanya ang pagtatayo at pagpapalawak ng produksyon. Walang duda na mahalaga talaga ang bilis. Kahit pa magkamali ng ilang taon ang mga hula ng mga eksperto at hindi umatake ang Russia hanggang 2029 o 2030, kaunti na lang talaga ang natitirang oras para makapaghanda ang mga bansa sa buong kontinente ng Europa para sa maaring mangyari. Nahihirapan ang hukbong Ruso makamit ang tagumpay na gusto ni Vladimir Putin at nakaranas sila ng matinding pagkalugi. Nagdulot din ito ng matinding pinsala, pagkasira at kaguluhan sa buong Ukraine na may mga ulat ng mahigit 50,000 sibilyang nasawi sa buong panahon ng digmaan, bukod pa sa humigit kumulang 40,000 sundalong nasawi. Kahit na maliit ang tsansa ng Russia na magwagi sa anumang direktang labanan laban sa NATO, may kakayahan pa rin itong magdulot ng matinding pinsala at napakalaking pagkawala ng buhay. Isang totoong banta para sa anumang bansa na nasa target ng Kremlin. Mas marami silang maliligtas kung maaga silang makapaghanda kapag dumating ang digmaan. At kahit na malabong agad mapasama ang Alemanya sa mga unang tatamaan, posibleng may plano ang Rusya na atakihin muna ang Baltics o kahit ang Poland bago pa man itulak ang kanilang lakas papuntang kanluran. Dahil umaasa na ang sandatahang lakas ng Rusya sa mga aerial attack gamit ang long-range na missile at malalaking grupo ng drone. Maaaring hindi na nito kailangang ituon lang ang mga atake sa mga bansang pinakamalapit sa kanila. Madali itong makapagpapakawala ng sunod-sunod na mga missile sa mga target na daan-daang milya ang layo. Kabilang na ang mga pangunahing lungsod at kabisera ng kanlurang Europa. Tulad ng nakita natin noong Setyembre, nang may ilang Russian drone na pumasok sa himpapawid ng Poland, mukhang hindi pa ganap na handa ang mga bansa ng NATO na labanan ang ganitong uri ng digmaan. Nagpadala ng fighter jet ang Poland at kaalyado matapos matukoy ang Russian unmanned aerial vehicle, pero 4 lang ang napabagsak. Samantala, regular na pinabagsak ng Ukraine ang daan-daang drone ng Kremlin gabi-gabi. Umaasa ito sa world-class air defense complex para protektahan ang mga lungsod at mahalagang infrastruktura laban sa dami ng Russian drone. Kailangang pagbutihin pa ito ng Europa,
lalo na kung magsimula ang pag-atake ng Russia. Walang duda na umaasa ang Kremlin sa patuloy na lumalawak at mabilis na umuunlad nitong hukbo ng mga drone upang magdulot ng malaking bahagi ng paunang pinsala. Ang mga bansa, tulad ng Poland, mga estado ng Baltiko, at iba pa ay kailangang i-upgrade ang kanilang depensa upang makasagot ng mas mabilis at mas epektibo. At marami pa silang matututuhan mula sa Ukraine tungkol dito. Tulad ng sinabi kamakailan ni punong ministro ng Denmark na si Mette Frederiksen sa European Political Community Summit sa Copenhagen, ang tanging eksperto ngayon sa mundo pagdating sa kakayahan laban sa drone ay ang Ukraine dahil araw-araw nilang nilalabanan ang mga Russian drone. Kailangan nating kunin ang lahat ng karanasan, lahat ng bagong teknolohiya, lahat ng inobasyon mula sa Ukraine at isama ito sa sarili nating muling pagpapalakas ng armas. Si Pistorius rin ay tumalakay sa usapin ng mga drone sa kanyang panayam sa Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Binigyang diin ang lumalaking kahalagahan ng mga ito sa makabagong digmaan at itinampok ang pagsisikap ng Germany na pabilisin ang inobasyon sa sektor na ito. Ipinapakita ng digmaan sa Ukraine ang malaking papel ng mga drone sa modernong digmaan. Gayunpaman, patuloy na magiging mahalaga ang mabibigat na kagamitan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang hinaharap na digmaan ay magiging pinagsamang labanan ng iba't ibang armas, tulad ng howitzer, tangke, eroplano, cyberspace, at mga drone. Dahil sa pag-unlad ng mga drone, mas mabilis ngayon ang mga siklo ng inobasyon. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, malaki ang nagbabago sa teknolohiya, kabilang na sa depensa laban sa mga drone. Kaya, hindi makatuwiran na bumili ngayon ng mga drone na bilyong euro ang halaga. Mabilis na mawawalan ng saysay ang mga iyon. Kaya magpapatupad tayo ng bagong paraan ng pagkuha. Tayo na mismo ang bubuo nito. Pagsasamahin agad ang mga user at developer. Sa tulong ng mga kumpanya, sisiguraduhin nating mabilis maproduce ng maramihan ang makabagong version kung may pangdepensang pangyayari. Mainam ding tularan ito ng ibang bansa, gaya ng Alemanya. Mabilis umuunlad ang drone technology. Patuloy na pinapahusay ng Ukraine ang disenyo at naglalabas ng mas bago at advanced na unmanned aerial at surface vehicle para maisagawa ang kanilang pag-atake sa harap at malalim na operasyon laban sa mga ari-arian ng Rusya. Kahit 1 taon mula ngayon, maaaring ibang-iba na ang mga drone na lumilipad sa kalangitan ng Donetsk at mga rehiyon ng Rusya kumpara sa mga nakikita natin ngayon. Habang ang mga inhinyero ay nagsasama ng bagong teknolohiya tulad ng artificial na intelihensya sa disenyo ng drone, kailangan gawin ng mga bansa sa buong Europa ang lahat ng kanilang makakaya upang makahabol muna sa mga tulad ng Rusya at Ukraine pagdating sa pagdevelop ng drone, at marahil ay malampasan pa ang Rusya sa pamamagitan ng paggawa ng mas advanced, epesyente at epektibong mga unit na maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin tulad ng reconnaissance, interception at aerial assaults kung sakaling sumiklab ang digmaan. Pero hindi lang drone ang tinututukan ng mga bansang gaya ng Alemanya para manguna ng tanungin tungkol sa sandatahang lakas ng Alemanya sa 2,000 at 30 positibo si Pistorius at nagtakda ng malinaw na layunin para sa Alemanya at NATO. Plano naming magkaroon ng reserbang 20,000 sundalo pagsapit ng 2,000 at 30 ang aming mga aktibong puwersa ay lalaki sa pagitan ng 200 at 10,000 at 200 at 20,000. Mas lalo pa naming pabibilisin ang aming mga proseso ng pagbili. Lilipad na ang F-35 jet at Chinook helicopter at gagamitin ng hukbo ang Leopard 2 Awalo at Sky Ranger system. Ang isang ganap na naitalagang brigada ng Lithuania ay ilang taon nang nakapuwesto sa silangang bahagi ng NATO. Sigurado akong magiging huwarang proyekto ito at magiging halimbawa sa ibang unit. Kasabay nito, umaasa akong mapanatili ang pagkakaisa sa NATO na tinatamasa natin ngayon. Ngayon, babalikan ng 18 nang may pagmamalaki ang kanilang paglilingkod sa bansa. May iba pang bansa na may kaparehong ambisyosong plano para sa 2,000 at 30 at lampas pa. Pero habang dumarami ang mga eksperto na nagbababala tungkol sa posibleng pananakop ng Russia na maaring mangyari na agad sa susunod na taon, maaaring nais ng marami na muling pag-isipan ang taktika at ituon sa mahahalagang prioridad sa mga susunod na buwan. Bago mahuli ang lahat, may mga eksperto nang nagsasabing nagsimula na ang digmaan laban sa Russia. Matuto pa sa video na ito tungkol sa paggamit ng Kremlin ng drone, psikolohikal na taktika, sabotahe
at information warfare laban sa Europa bago sumiklab ang unang putok ng baril. Panoorin ang video para malaman kung paano naghahanda ang Alemanya sa tunggalian laban sa Kremlin at ang plano ng Berlin sa modernisasyon ng militar. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita, mga ulat militar at pagsusuri ng eksperto sa digmaan sa Ukraine at iba pang mahahalagang tunggalian sa mundo.